Early in the morning, before the sun rises, fishermen prepare their boats, check their nets, check their engines, and say quiet prayers. For many years, the sea has been their source of life, their children's food, their family's hope. But behind every quiet dawn is a struggle the tide never washes away. These fishermen go out to sea with aging equipment. Their nets tear easily. Their threads snap under pressure. Their boats creak with every wave. Replacing these is not simple. Every broken net is money they don't have, and every lost tool is a day's catch gone before it even begins. Even before casting a single net, they are already spending. Fuel prices continue to climb, and for small fishermen running modest engines, every litre cuts deeper into whatever little they might earn. Some days, the cost of going out is more than the value of what they bring back. The climate has changed, and the sea has changed with it. Storms come without warning. Fish move unpredictably. What worked last season may fail today. These fishermen carry no weather satellites, only experience, instinct, and prayer. Despite the risks they take daily, many of these fishermen receive little to no government support. No subsidies for fuel, no assistance for equipment, no safety nets, figuratively and literally. They face the sea alone, armed with determination, but stripped of the support they deserve. Every morning they still go, not because it is easy, but because it is all they have, and because the sea, despite everything, is still home. This is their story, and it deserves to be heard. Ilang taon na po kayo nangingisda? Mga 24 anyos na. Ano pang iyong uri ng pangingisda? Dili sa amon, patitik or lambat ngan kawil for using hook. Ano-anong isdang madalas ninyong nahuli? Ang kuwan lang isda, mga common na naimod sa merkado. Itong mga sugad sa tangigi, mga susunod isda. Ito po ba ang inyong pangunahing hanap buhay? Oo, may tundidian source of income sa amon lugar. Magkano po ang karaniwang kita niyo sa isang araw ngayon? Depende sa panahon. Kay kung abot kami tulog adlaw dito sa kuwan dagat, nakakita kami siguro hindi maubos sa mil. Ano po ang pinaka malaking hamon sa lalo na sa pangingisda? Sa kamahal sa una ang material nga ginagamit. Ikaduhan gasolina kay marahal gud man yan. Ngansin ang panahon good. Kay may mga panahon nga di kami nakagawas kay dagko balod, sulog dagko balod. So makuri paglawod. Nakakaranas po ba kami kakulangan po sa gamit po sa net, mga susunod? Pirmi kami siton nagkukulang. Waray man kami na aruan gud masyado bulig sa gobyerno. Naninigayo na lang kami. Ano po yung may papayo po ninyo para po mapabuti yung kalagayan ng mga pangingisda? Kunta tagan man sa gobyerno panahon, labi na gud sa local government. Buligan kami didi, matagan kami kun ano amo kuan panginanglanon sa gamit namo sa pagdagat. Bisan itunla dako niton nga bulig sa amon. So, ano pong klaseng tulong po yung pinaka-kailangan po ninyo, especially po sa mga dapat gawin po ng pamahalaan o komunidad po? Siyempre, financial good. Kay waray man kami igpapalit sinsto ng mga gamit, mga net, fishing net, mga nylon. So itong good an kuan kinahanglan. San healthcare siguro sayo ito, pero sa amon mo mga gamit pagdagat. Pero nga po kamukha oras sa dagat. Kay depende sa panahon, danay tig
duwa ka gabi dito an basic good kung patitigla larga aga kulop adita. Pag kampo, lalo na po sa tinapagamo po kanina nga about po sa mga may namatay, nakakakuha po kasara pinag-shuttle po sa community. Waray common nga ginihimo na gihimo na lang kami surat sa barangay aro abuloy sugat na lang sa pakurian man gihapon pag aro bulig siguro yaugad pero waray man kami kapasidad system pagtuok nato lalo na sa politiko ba.